just sing to the Lord and worship the Lord this morning. Thank you, Lord. Lord, be glorified, Lord God, as we sing, as we give you praise, Lord God, for we are here to only give you glory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I want my life to praise you. Yes, God, for we come to praise you, Jesus. Sing, here I am. Here I am. Come to thank you, Lord. Come to thank you. And here I am. My life you changed. So thank you, Jesus. Because you gave your life for me. You crucified your son for me. How can I do anything but praise? I praise. Come on, church now, everybody. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Oh Jesus, we continue to declare that you are only one true God. Oh, we declare with our mouth, we sing you are God. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. I want my life to praise you. Praise your name, Jesus. Bless your name, Lord. Oh, Lord, we thank you, Lord, that you inhabit the praises of your people today. We just bless your name, Lord. For you are worthy. You are worthy, God. Streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. When I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness,
Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, your name, Blessed be Jesus. the name of the We Lord. bless you, Jesus. Glory. We sing again, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Sing this out, church. Blessed be the name of the Lord. With your voice, Blessed be your name. Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious Oh, bless the name of the Lord, and all that is within me, bless your holy name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Panginoon, ikaw ay napakabuti, Panginoon. Patuloy po kami magpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong pagmamahal. At tunay nga, kahanga-hanga ang inyong kadakilaan. Kahanga-hanga ang inyong pagmamahal, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kaluwalhatian, walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Minsan pa kahanga-hanga, Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kaluwalhatian, walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay tanging nitigin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin, iibigin. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kaluwalhatian, walang katulad, higit sa sukdulan kailanman. Ang alayan kay tanging nitigin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang
ang paghandog ng aming mga buhay sa iyo, Lord God. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, we bless your name. Ihandog ang We offer our lives to you, Lord God. Oh, hallelujah. bawat araw Yes, Lord God. ang nais. Oh, the last line. Oh, hallelujah. Pangalayan kay hangin. Oh, we bless your name. Hallelujah. Ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip. Pangalayan kay tanging mitiin. Oh, we bless your name. Ihandog ang lahat sa akin. Yes, Lord God. Bawat araw ikaw ang naisip. Yes, Lord God. Bless your name. Yes, Lord God. Yan ang aming nais bigkasin, Panginoon, na nagmumula sa aming mga puso. Salamat, Lord God, sa kahangahangang pag-ibig mo sa amin. Salamat, Lord God, sa kahangahangang sakripisyo na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Na ang tanging maitutumbas namin, Panginoon, ay ang aming mga buhay, Panginoon. Ihandog ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Ipagkaloob ang aming mga buhay sa iyo. Sa iyo, Panginoon, na naglaan ng buhay para sa ikaliligtas ng aming mga sarili, Panginoon. Salamat, purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Lord God. Oh, we bless your name, Lord God. We bless your name, Lord God. Winika sa Roma 12:1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsambahan ninyo sa Diyos. Lord, tanggapin mo ang aming mga buhay. Tanggapin mo ang aming mga papuri. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kaloob ng Diyos. Maghari, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Lord, sinasabi namin ngayon sa aming mga buhay na inaalay na ang aming mga labi na nagmumula sa aming mga puso. Lord, we offer our lives to you. Maghari po kayo sa aming mga buhay. Sa loob ng aming tahanan, pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming pananambahan sa iyo, sa amin, Lord God, na ginagawang ito, Lord God, malugod ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Linisin niyo po kami ng iyong banal na dugo. Paghalingin niyo po kami ng iyong mga latay. Sa iyong mga latay, Panginoon, Lord God. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga sarili bilang buhay na ito. Sa iyong harapan. Sa iyong harapan. Binubuksan namin ang aming mga puso sa mayamang aral ng iyong salita, Panginoon. Oh, hallelujah. Lahat po tayo magbanggit, magbigkas,
magsambit ng papuri sa ating Panginoon. Let's do it for the Lord. Oh, we bless your name, Lord God. Purihin po kayo, O Diyos. Sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Wala kang katulad sa aming mga buhay. Alay namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga parangal sa iyo na natatanging sa iyo lamang, natanging sa iyo lamang nauukol. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Malugod po kayo, O Diyos, sa aming mga buhay. Oh, we bless your name. Sa ating pong pagdako sa pag-aalaala ng banal na hapunan, tayo po muna ay makakaupo pansumandali. Yes, Lord God. Atin pong kunin ang simbolo ng dugo at ng katawan ng ating Panginoon. Pinapaalala po sa atin na ang banal na hapunan ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y dumating muli. Yan po'y sinasabi sa unang Korinto 11:26. Isang pag-alaala sa kagandaang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa natin, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesus. Hango yan sa unang Korinto 11:24-25. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isang katawan ni Jesus. Pinapaalala ni Apostol Pablo na ang banal na hapunan ay isang gawaing pinag-iisa at hindi pinagbabahabahagi ang mananampalataya sa ngalan ng Panginoon. Ang pagtanggap at pag-inom ng elemento ng hindi nararapat ay isang kasalanan. Marapat lamang po na saliksikin natin tayo na mga individual na naririto. Saliksikin natin mabuti ang ating mga sarili bago tanggapin ang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Hinihilingan ko po ang lahat na magsiyuko ng kanilang mga ulo to pray for forgiveness of sins. Let's pray. Hallelujah. Yes. Oh, thank you, Lord God. We thank you, Lord God. Oh, we thank you, Lord God. We thank you, Lord God. We thank you, Father God. Itaas po natin ang simbolo ng katawan. Sinasabi po sa 1 Corinthians 11:23, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Nang may pag-alala, nang may pag-aalay ng taimtim na pasasalamat at pagsamba sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo, kaalinsabay ang pag-angkin ng kanyang mga pagpapala. Kanin nating sabay-sabay ang simbolo ng kanyang katawan. Kunin po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Nang may pagsamba at pagwalhati sa kabutihan ng ating Panginoon, kanyang nilinis ang ating buhay mula sa tanikala ng kasalanan,
kaalinsabay ay ang pag-angkin sa kanyang masaganang pagpapala. Inumin natin sabay-sabay ang simbolo ng banal na dugo. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, Lord God, sa pribilehiyong ito na pinagkaloob mo sa amin. Na Lord, na kami, Panginoon, in memory of your Last Supper, Lord God. Salamat, Lord God, sa kaligtasan. Salamat, Lord God, sa buhay na inalay mo sa amin. Muli, Panginoon, alay namin ang mga buhay sa iyo bilang buhay na handog. Malugod po kayo, Lord God. Lord, pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin, sa aming mga ginagawa, sa aming mga sinasalita, sa aming mga iniisip. Lord, pangunahan niyo po kami. Sakupin niyo po kami. Lord, manguna po kayo sa aming pamilya at sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin ng may pagdakila at pagsamba. Lord, mahal na mahal po namin kayo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Amen. Bago po ang ating pagkakaloob sa ating Panginoon, nais ko pong bigkasin at basahin ng ilang mga announcement. Yung family day po natin on November 11, that is Saturday, malapit na po. Yan, amen. Yes, kaya lahat po ng pamilya, no, single mom, single dad, no, kahit wala pa kayong asawa, join us. This is our day, a family day, a joint project of F4J and Lovers in Pares. Mga young couples po yan. This is open for everyone with the registration fee of 250. Mag-i-start po tayo ng alas 10 ng umaga, 10 a.m., hanggang alas 4 po ng hapon, 4 p.m. po. Hinabaan na po namin para po mag-enjoy ang lahat sa fellowship, sa maritesan, sa tolits. Dito po natin dalin yan lahat, no? Marites sa paraan na pagbabahagian ng biyaya at patnubay ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Yan ang marites. Yan ang totoong marites. No? Kung may mga marites dito, yan ang i-practice natin. Yan. At yung pong ating November 12, 2023, yung ating EGR for Youth. Yes, mga youth dito, asan? Yan. Ito po ang venue na tamang venue na dapat idalhin natin dito yung mga anak natin, no? Ito po yung right venue for a fellowship, no, for to enjoy, no, yung mga kabataan. Alam niyo po sa buhay Kristiyano po walang pinagbabawal, no? Dito niyo makikita kung paano yung mga kabataan mag-enjoy habang sumasayaw, nagkakainan, no, nagfe-fellowship with one another, no? May limitasyon nga lang, no? Dito niyo po makikita yung right fellowship with co-believers na mga kabataan. So I encourage everyone po na ito po'y nalalapit na, kaya po tayo po'y mag-register na po. Ito po'y libre. Tama? Libre? Yes, opo. Kaya po I encourage everyone na to join EGR. Yan. Sa murang edad po, sa murang kaisipan, mahalaga po na madala natin sila sa Panginoon at mahubog sila ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, tinatawagan ko na po ang magbabahagi sa atin ng ating offering, si Brother David Asuncion. Si Pastora Ana po. Yeah. Thank you po. Magandang umaga po. Ay, oh my stars. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Maraming salamat po, Pastor Joey. Ang cute-cute ni Pastor Joey, no? Nung babasahin na niya yung announcement, may hinugot siya, sinuot. As we start po ang ating November series, usually po, pag matagal na kayo dito sa ating simbahan, ano po ang ginagawa natin tuwing November? We have our Stewardship Month or Money Month. I want to show you this picture. Pakita natin ang ating first slide. Alam niyo po yung 1,000 peso bill? May bago na tayong 1,000 peso bill, no? No? Ayan, yung old at saka new. Actually, I like the new one. Gusto niyo ba yung picture ng new one? Mas accurate siya, no? Kasi yung pera, pag dumaan sa pala nyo, lumilipad na siya. No? So, this morning po, to start off our Stewardship Month, I want to call one of our amazing ushers. Siya po yung bumabati sa inyo sa 8 a.m. Yung matamis ng ngiti niya, yung una nyo nakikita pagpasok ng church. So, to share a testimony of God's faithfulness in his life, let's call si Brother David. Come po. Yes, let's welcome him po.
Good morning po sa lahat sa mga kapatiran. Ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon dahil po yung agin sa malaki treaten, naging blessing po sa akin yun nung nakatanggap po ako sa Panginoon dahil hindi po ako pinabayaan nung wala po nung kinasal ako na naging zero po lahat yung allowance ko sa aking buhay. Then, hanggang sa dumating po yung pandemic na hindi po ako nagkulang po sa Panginoon, na hindi rin po siya nagkulang po sa akin sa Malaki 3:10 na binigay niyo po sa akin po lahat ng blessing na aking po pangangailangan dahil ako po ay pagkukulang po sa aking katawan na hindi po ako pinabayaan ng Panginoon na nagkaroon po ako ng pagmamahal po sa sarili at lalo po sa Panginoon na binigay niyo po lahat ng pagmamahal po sa akin. Lalo po dito po sa Beginning Church. Yun lang po. Amen. Praise the Lord. Thank you po, Brother David. Nakakatuwa pong pakinggan na as we are faithful to the Lord, makita po natin na mas nauna siyang maging faithful sa atin. Amen? Amen. Ang sabi nga po, there is a saying na kung gusto mong makita kung ano ang pinapahalagahan ng isang tao, tingnan mo ang pinupuntahan ng kanyang oras. So, tingnan niyo po, saan napupunta ang inyong oras? Saan napupunta ang inyong free time? Yung oras na kayo mismo ang merong control. Kung gusto mo makita ang taong gustong i-impress ng isang tao, tingnan mo kung saan pumupunta ang kanyang mga talento. Saan ba napupunta yung mga talents, gifts, and abilities ninyo? Doon nyo makikita kung sino yung gusto nyong i-impress. At kung gusto nyong malaman kung ano yung nasa loob ng puso ng isang tao, tingnan nyo ang pinupuntahan ng kanyang pera. So, yung mga asawang lalaki, kung gusto nyong mapatunayan na ang laman ng puso ninyo ay ang inyong mga asawang babae, lam na this. Ganun rin naman po sa mga babae, no? And it's true po. Totoo po, di ba? Kung saan nyo ini-invest ang inyong pera, nandun ang inyong isip, nandun ang inyong puso. Kung meron kayong binili, pinag-ipunan na bagay, no? Na matagal nyong pinag-pray, matagal nyong pinaghirapan, pinag-ipunan, di ba nandun rin yung isip natin all the time? Andun yung ating pag-rejoice doon sa ating nakuha. So, yun yung gusto nating tingnan ngayon. Kasi, totoo po yun eh. Yun talaga yung pag-make sa atin ng Panginoon. Ganon talaga ang karakteristik ng isang tao. Sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 21, sabay-sabay po nating sabihin, ano nakalagay? Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So ang tanong, nasaan po ang inyong kayamanan? Doon mo talaga mapapatunayan kung nasaan ang inyong puso. So, as we start off po, ang ating Stewardship Month, how many days na lang before Christmas? 50 days before Christmas. Oh, no? Grabe, no? Ang bilis-bilis. Napakabuti po ng ating Panginoon. 50 days before Christmas, magtatapos na ang taon. At we're gonna be having a celebration of the new year, new miracles, new testimonies from the Lord. Alam niyo po, many years ago, I was asking PD, the moment na naging part na po ako ng simbahan natin, every November, it never fails. Tinanong ko po si PD, bakit ba every November, we always have this Stewardship Month? Usually po, pag February, we have Relationship Month, diba? That's ano na po yun, normal sa atin. Pero Stewardship Month, sabi niya po sa akin, nung bago pa lang ako dito, sabi niya, kaya merong Stewardship Month is number 1, napakadaming beses in-address ng Panginoon ang finances at stewardship sa Biblia. More than any other topic, ito yon. Kasi nga, yung sinabi ni Jesus kanina, no, na where your treasure is, there your heart will be. Pangalawang sabi niya sa akin, kasi pagod na daw siyang mag-counseling ng January, February, March sa mga church members na hindi makapagbayad ng credit card, nag-overspend, no, na-scam, at saka masyadong malaki yung nailuwal kasi nagkulang sa wisdom na nandoon naman na sa Biblia. So, what we want to talk about today is a very important topic of tithing. Pakisabi nga po, tithing. Ano ang Tagalog ng tithing? Ikapu. Very good. So, tithing is the beginning of abundant living. Sabay-sabay nga po natin sabihin, tithing is the beginning of abundant
living. Kaya po, ang subtitle natin ay Ready, Set, Give. Sa isang marathon, no? Ang simula pa lang yun. If you want to live abundantly, you start with tithing. No matter how small it is, kahit gaano kaliit yan. Kasi mga kapatid, pag nagsimula tayo ng maliit, mas kakayanin natin ng palaki, ng palaki, ng palaki. Yung ibang tao sinasabi nila, Lord, kapag blines mo na ako ng malaking-malaki, tsaka na lang ako magta-tithe. Kasi laging hindi kasya. Pero hindi po totoo yun. Sa bodybuilding, di ba, kapag kayo nag-exercise, magsisimula ba kayo sa 100 pounds na magbubuhat? No? Sabi niyo, Lord, bukas na lang ako magsa-start. Promise, bukas na ako magsa-start ng exercise. At bukas, 100 pounds agad ako. Di ba hindi? You start with a small. Kasi kapag kinaya mo yung paunti-unting maliit, kapag malaki na siya, kakayanin mo na siya. Paunti-unting paglaki. Kasi habit na siya eh. Meron ka ng enough faith muscles para makayanan yung mas malaki. So as we read through Malachi chapter 3, binanggit na po ito ni Brother Dave. Kakatuwa, hindi po kami nag-usap. Pero yun talaga yung verse na nilagay ng Panginoon para sa atin today. I want you to read with me yung verses po. At habang binabasa po natin, isipin nyo na yung 3 points na dadaanan natin ngayon. Amen? Okay, basahin po natin sabay-sabay. Sabi po dito, sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga, kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Oops, pause po tayo. So itong message na to, no, ng Panginoon, ito ay para sa mga anak niya na nalayo na ang puso sa Kanya. Sa panahong ito, ang mga Israelita ay nasakop na ng ibang bansa, mga Filisteo. Kasi nga, ang tigas ng ulo nila. Pag matigas ang ulo natin at ang ating puso at isipan ay malayo sa Panginoon, hindi niya tayo maproprotektahan. Diba? The Good Shepherd. Diba? Pinag-aralan po natin yung the names of God. Mahirap na maprotektahan ng isang pastol ang kanyang tupa kapag yung tupa ay malayo sa kanya. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, kahit tayo yung kaisa-isa na lumalayo sa kanya, anong ginagawa niya? Hinahabol pa rin niya tayo. Ito po yung kasulatan na yon. Alam niyo po, itong book ng Malakay, minsan iniisip natin, ang natatandaan lang natin dito, yung sinasabi ng Panginoon, parang galit na galit siya. Kayo, ninanakawan niyo ako. Tama po ba? Pag naisip niyo yung Malakay, yun naiisip natin. Pero pag tiningnan niyo yung chapter 1, verse 2, ang unang sinabi doon, the very first words of God, He says there, I have loved you. This is a love letter. So tingnan niyo po sa Bible niyo pag-uwi. No? Sabi ng Panginoon, minahal ko kayo. Yun ang unang-una niyang sinabi. At pag binasa niyo, makikita natin, tayo, yung mga tao, ang unang lumayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan. At, ano sabi? Babalik ako sa inyo. Pero itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang sabi ng mga tao. Ano po ang sabi? Magtanong din ako sa inyo, sabi ni Lord. Maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Very straightforward, ano? Yan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, anong sabi dito? Ngayon, hinahamon ko kayo. Nasubukan ninyo ako ang Panginoong makapangyarihan. Subukan daw siya. Nakakatuwa, no? Sabi ni Jesus sa New Testament, do not test the Lord. Pero sabi ng Panginoon dito, you have permission to test me. In fact, I want you to test me in this. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at, ano sabi? Ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala, mga insan. Sobra-sobra talaga. No? So, sobra-sobrang pagpapala. Hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga
ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirahan ng inyong lupain. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsabi nito. This is a picture of restoration. Kung nung time na yon sila ay hikahos, naghihirap, ang mga Filisteo ay sumakop sa kanila, sabi ni Lord, eto yung totoong plano ko para sa inyo. Gusto ko, tawagin kayo ng mga bansa, ng ibang bansa, na mapalad. Hindi kayo sinasakop, hindi kayo kinakawawa. Gusto ko, ganito kayo. Ganyan ko kayo kamahal. Pero let's start with your heart. Paano tayo magsisimula sa inyong puso? Daanin natin sa wallet. May kasabihan, no? The way to a man's heart is through his stomach. You know, the way to a person's heart really is through your treasures. Totoo po yan. Tingnan nyo kung saan nyo binibigay lahat ng inyong oras. Doon na pupunta yung inyong puso. Kapag yung isip nyo, lagi nandoon sa problema nyo, sa stress, sa worry, sa anxiety, saan na pupunta yung puso nyo? Nandun na. Diba? Kaya nga sabi ni Lord, wag mo gastusin yung isip mo dyan. Gastusin mo sa salita ng Diyos. Gastusin mo sa wisdom na ibibigay ng Panginoon. Gastusin mo sa mabubuting bahay. Yung oras ninyo, yung mga nanliligaw, bakit nyo mahal na mahal yung nililigawan nyo? No? Pag tinanong nyo si Pastor Louie, bakit ako mahal na mahal ni Pastor Louie dati? Kasi yung isip niya, yung oras niya, binibigay niya sa akin magkasama man kami or hindi. Alam niyo ba kung gaano kadalas mag-text yan sa akin noon, nanliligaw yung dati. Hindi ko nga alam na nanliligaw na siya noon, pero text siya ng text. Tanongin niyo si Pastora Josie. Siya yung katunayan noon. No? Magkasama daw sila sa mission trip. Sino yung tinetext? Nandun daw mag-isa, ganun, no? Ako pala, kasi hindi ako nakasama. No? Pero, di ba, where you spend your time, talent, and treasure, that's where your heart will be. So, yung ikapu, mag-start tayo sa ikapu. 10%. Sa Old Testament, the Hebrew noun is maaser, meaning tithe o ikapu. Meaning 1/10. So, sa 100 pesos, ano yung ikapu? 10 pesos. Sa 1,000 pesos, ano po yung ikapu? Sa 10,000 pesos, ano yung ikapu? Amen, di ba? Ganun lang po. Yung ikapu. So sasabihin natin, Pastora, Old Testament na yan, New Testament na tayo. Alam niyo po, bago pa man nagkaroon ng mga batas sa Old Testament, which was nung panahon na ni Moses, di ba? 10 Commandments, panahon na ni Moses. Bago pa ng panahon ni Moses, may nag-ikapu na. Si Abraham. Genesis pa lang may ikapu na. Bago pa nilagay sa bato yung mga law, meron ng ikapu. Bakit? It was a principle of honor. It was a principle of honor. Si Abraham, pagkatapos nung war, pumunta siya sa kay Melchizedek, ibang preaching na po ito. Pero wala pang mga batas noon. Nagbigay siya ng ikapu as a sign of recognition of authority and as a sign of honor to somebody na mas mataas kesa sa'yo. Later in the Old Testament, itinalaga na yon bilang batas. So ang tithing, bago pa magkaroon ng batas, nung nagkaroon ng batas at nung New Testament, makita po natin na tuwing sinasabi yung tithe, hindi naman yun ninegate ni Jesus. Hindi naman yung sinabi ni Jesus na, ay, wag na kayong magganyan. In fact, kapag nakita nyo sa New Testament, kapag pinag-uusapan ang ikapu, it was always looked upon as a fact, as a practice, and looked upon positively. In-affirm yun ni Jesus na tama na mag-ikapu kayo. Pero, huwag niyong kakaligtaan yung iba pang mas importanteng bagay. It's not just about the money. It's not just about your 10%, but it is a start. Kaya nga, ready, set, give. 10% is a start. Pakisabi nga po, 10% is a start. Okay? In the New Testament, ito na yung word na ginamit doon, apodekatu. I-google na lang po natin pag-uwi. Meaning to give, pay a tithe. At tuwing sinasabi ito sa New Testament, it was all in the context of worship. Pakisabi nga po, worship. Worship. Sa Old Testament, ginagawa nila to kasi natatakot sila sa consequences. Kasi yun yung nakalagay, di ba? Sa Malakay. Kapag hindi nyo to ginawa, may consequences.
Kasi doon pa lang sila tinuturuan ng Panginoon, no? Na it starts there, but it's really a way of honoring. Pagdating sa New Testament, it was always in the context of worship unto the Lord. So laging magkadikit yun. Yung inyong wallet at ang inyong puso, hindi pwede maghiwalay. Yun ang sabi ni Jesus. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, isa lang yung sinasamba nyo. Either si God o si Mammon. Ganon lang siya. Either pinagsisilbihan nyo yung pera o yung pera ay ginagamit para mag-worship sa Panginoon. Sabi ni Jesus sa Matthew 23, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Sinesermonan niya yung mga Pharisees during his time. New Testament na po ito. Kayong mga mapagkunwari. Sakit naman ito. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapu ng inyong mga pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapu, pero, ano sabi? Huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. So, mahalaga ang ikapu kahit kay Jesus, pero nililinaw rin niya dito. Simula lang yun. Ang mga Pharisees na sinesermonan niya, tithers. Di ba in-acknowledge niya? Mga tithers kayo. Pero ano nangyari sa 90% ng inyong oras, ng inyong puso? Yung wallet nila, nandun yung 10%. Pero yung puso nila, 0. So anong sinasabi ng Panginoon? When you give your 10%, no, let it represent your all. Doon pa lang, simula pa lang yun. So, one of the principles that my mom taught me is tithing. Sabi niyo kasi, pastora, syempre sasabihin mo yan, pastor kayo eh. Talaga ituturo niyo tithing. Kasi kailangan niyo yan eh. Alam niyo po mga kapatid, I am very privileged to grow up in, alam niyo na po itong storyang to, no? I think every year nakakwento ko to. Yung nanay ko, bata pa lang kami, tinuruan kami kung paano mag-tithe. Kaya medyo magaling ako sa math. Kasi bata pa kami, tinuruan na kami ng nanay ko na magbilang. Nung bata si Hali, I think one time na-share ko pa dito sa church yung recording ng boses ni Hali when she was very young. Nagbibilang kami ng mga piso. Nak, ganito mag-tithe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para kay Lord. So tuwing makakakuha ka ng pera, 1/10 is para kay Lord. Pero mali pala yung pagturo ko. Dapat pala, para kay Lord, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm telling the young people ngayon, mga kapatid, dapat magtapos kayo ng school, ha? Kapag kayo ay pinag-aral ng inyong mga magulang, kahit hindi kayo kayang pag-aralin ng inyong mga magulang, magsumikap kayo na makatapos ng school. Pero hindi naman yan yung talaga magdadala sa inyo ng mabuting kinabukasan. Yung kinabukasan natin ay nasa Panginoon. No? But finish school to honor the Lord and honor your parents. Do your best. Kasi may pagkakataon kayo eh. Pero kahit wala, alam nyo mga kapatid, may mga kakilala ko, binigay nila ang buhay nila sa Panginoon. Wala silang pagkakataon na makatapos ng kolehiyo. They are doing so well. And they are serving the Lord with their lives. No? So teach the children to tithe and to honor the Lord with their wealth, with their time, with their treasures. Ano yung number 1 point na malalaman natin dito sa Malakay? Number 1 is, para kanino yung tithe? Sa Diyos. Hindi para kay pastor. Hindi para sa church. Ito ay para kay Lord. Kay Lord lang. Dalhin ninyo ng buo. Lord, pwede bang 4 weeks to pay? Pwede bang deferred tithing? So ang sabi po, dalhin ang buo ninyong mga ikapu. Leviticus chapter 27 verse 30, basahin po natin sabay-sabay. Ang 10 bahagi ng lahat ng ani ay kanino po? Sa Panginoon. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng inyong ani. First fruits. Alam niyo po, natutuwa po ako dito sa ating church family, growing up in this family and watching yung pong mga mas nakatatanda po sa akin. Talagang they have modeled this. Minsan kunikwento nila, pati yung mga anak nila. Nakakatuwa yung isa nating elder, kunento sa akin, as a way of honoring him, yung unang buong sweldo ng kanyang anak, ibinigay sa kanya.
At ang sabi po niya sa anak niya, hindi sa akin ito, anak. But I am so touched na yun na ibibigay mo sa amin ng mami mo. Pero ito, ibigay mo kay Lord. I was so touched. Grabe, nakakatuwa naman, Lord. We have some people, kasi po ako po ay nasa admin. Minsan bago sila mag-out of town, di ba po maraming nag-out of town last weekend. Dati po meron siyang trip to out of the country or whatever. Binibigay na niya. Sabi niya, Pastora, ito po ang aking ikapo para sa next 2 months. Kasi ayaw niyang mamiss. Kasi para sa kanya, si Lord ang nauuna. Please lang, mga kapatid, please lang, huwag na nating ibigay kay Lord ang mga tira-tira. Stop giving the Lord the leftovers. No? Yung mga bata, di ba na maliliit sila, lagi may tira. Sinong kumakain ng mga tira-tira? Mga nanay. No? Ayan, no? Pagkakainin lang sa pandikoko, yung may palaman, tapos bibigay sa yung tira. Di ba? When you give God your leftovers, ito yun. Imagine ninyo, ang Panginoon natin na kinakantahan natin, na kahanga-hanga, Diyos na dakila, bibigyan mo ng tira-tira. Habang tayo po ay lumalago sa Panginoon, di ba? Parang pag mga bata na nagmamature, habang tayo po ay lumalaki, bibigyan nyo ba yung magulang ninyo ng, Ma, pakiubos na lang, ito na lang sa'yo. Sino po dito nakakakilala sa nanay ko? Kakatuwa. Paka-blessed ko po sa aking nanay, sa aking mga magulang. Kung talagang i-honor ko sila, bibigyan ko ba sila ng tira-tira? Sabihin ko tuwing Christmas, Ma, ito po yung natira galing sa party namin doon sa church. Sa church pa kinuha, no? Di ba? Hindi. Pag mahal mo ang isang tao, what do you give? You give the best. The best. So honor God with your tithes and offerings because it does not only secure your finances, mga kapatid, totoo po ito, but it secures your heart. Once mag-ikapo kayo po ba ay magkakaroon pa rin ng mga bills to pay? Yes. Meron pa rin ba mga pagkakataon na parang kulang? Yes. Ako po nagsasabi sa inyo, I have been a tither because my mom has taught me, this church has taught me. Do we have bills? Do we have debts sometimes? Yes. But we spend our money wisely at confident kami that the Lord will provide for us. At hindi po kami gigipitin ng Panginoon. Ever. Ever. Sabi po ni Pastor Richard Wurmbrand, ito po nakakatuwa. Siya ay isang pastor, missionary. During the war, siya po ay nagpe-preach sa mga prisoners at saka nagre-rescue ng mga Jews ng World War II. At dahil po doon sila ay na-imprison kasama yung kanyang asawa at saka kanyang team. Pero habang sila po ay nasa preso, ang sabi niya is ito, kapag binigyan sila ng tinapay once a week and dirty soup every day, we decided na they would tithe every 10th week. So binigay nila yung slice na yon sa mga mas nangangailangan kesa sa kanila. Yun ang kanilang tithe unto the Lord. Sila yung nasa sitwasyon ng walang-wala. May intindihan ba ni Lord kapag sila ay hindi mag-tithe? Mga kapatid, hindi mawawala ang ating salvation kapag nagkulang tithe mo, kapag ganun. It's not about your salvation, it's about your heart. It's about the way that we honor God. No? At dahil sa pagmamahal nila sa Panginoon, they tithed even sa pinakamaliit na meron sila. Number 2, saan po dinadala ang ikapo? Sa bahay ng Diyos. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking mga templo. Okay, sa aking templo. So saan po dinadala? Sa iyong simbahan, kung saan ikaw ay dinidisciple, pinapalakas, ini-equip para maglingkod sa Panginoon. Minsan po meron tayong mga bisita. Tinatanong po kami, Pastor, pwede bang dito na lang ako mag-tithe? And we teach them, ikaw ba ay bisita o meron ka bang church kung saan sa weekend doon talaga yung church mo? Kung saan ang iyong church, doon ka po mag-tithe. Malinaw po ba? Yes. Pero kung gusto mong magbigay dito sa simbahang ito, kasi nabe-bless ka tuwing midweek, o kaya habang nandito ka, you get fed here, then by all means, be generous unto God. Give your offering, no? Pero kung saan kayo dinidisciple, doon po kayo
mag-tithe. Sabi sa 1 Corinthians chapter 9, hindi nyo ba alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa altar ay tumatanggap din ng parte sa mga bagay na inialay sa altar. Kasi po sa Old Testament, kaya po merong tithe yung mga priests kasi yung mga priests po nasa full-time din. Wala silang pagkakataon na magkaroon ng sarili nilang lupain. Wala silang lupain. Sabi ni Lord sa kanila, ako ang bahala sa inyo. So God made a way to provide for them by blessing the other people in Israel. Para yung ikapo ng mga blines na mga kapatiran, yun po ang magsusustain sa temple ni Lord at sa mga naglilingkod ng full-time. So sa ganito rin namang paraan, iniutos ng Panginoon na ang mga tumatanggap ng magandang balita ay dapat tumulong sa mga pangangailangan ng mga nangangaral ng magandang balita para mabuhay sa kanila. And at this point, I want to say a very, very big thank you. Maraming salamat po sa inyong faithful giving. Tingnan niyo po ang ating sanctuary. If you look at the pictures from the same date last year, napakalayo po, ano po. At dahil ito ay sa inyong pagbibigay, hindi po para lang sa simbahan, para sa Panginoon. Bakit natin gusto yung ganitong klaseng building? Kasi gusto natin pag nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, walang distractions. Yung maririnig ninyo ng maayos yung salita ng Diyos. Yung hindi kayo, yung talagang it represents who Jesus is. Tuwang-tuwa po ako pag nakita ko to kasi talagang para siyang totoong Kristiyano. Na nung napulot tayo ng Panginoon, talagang wasak na wasak yung buhay natin at unti-unti tayong binabago ng Panginoon. He has made our lives new at ngayon nakikita na rin dito. Alam niyo po nung kinasal yung kapatid ko dito, tuwang-tuwa po talaga ako. Kasi may mga hindi pa, yung may mga bisita kami na first time sa church natin, hindi pa nakakapasok dito. Sabi nila, nakakatuwa naman ng church niyo, ang ganda sa loob. Sabi namin kasi po nakakatuwa talaga si Lord na napaka-faithful sa kanyang simbahan. At dito, maraming nadidisciple. Yung pamilya natin, dito nadidisciple. Amen? Diba? Sabay imbita na. Sino po dito, no? Gusto nyo mag-imbita ng mga tao na makarinig ng gospel sa lugar naman na very presentable. Diba? Yung hindi tayo mahihiya na, naku, baka mainitan yung bisita ko. Naku, baka yung CR hindi nagfa-flush. Diba? But we want our place to represent the Lord. At dito rin po nababago ang maraming buhay. So we praise the Lord for your lives because you are a part of that. The past few weeks, nung ginagawa ko nga po itong preaching na to, I was so blessed kasi sabi ko, Panginoon, napakabuti niyo po sa amin. Dahil sa inyong pagbibigay, let me just give you a preview of what my 3 weeks has been as one of your pastors. Mas marami pa pong ginagawa ang Panginoon, di ba? You have many pastors here. Di ba po? But to me personally, doon po sa mga naghahanap, nasa ba si Pastora Ana, ba't di namin siya nakikita? Minsan po pag wala po kami, malamang nandun tayo sa ibang church sites. Tulad po ni Pastor Albert, right now, he is blessing our Parañaque site. So 3 Sundays ago, I was in BC Pasay. Ano ba inuna ko dyan, Parañaque? Ano ba nauna ko? Pasay po. Pasay po yung nauna. So yan po si Pastor Rogen, at saka si Pete Bryan. Ayan. Naku, kung meron po kayong pagkakataon na mag-imbita doon, ang ganda na po, we have our own place there. Hindi na tayo yung naglalatag, tapos walang aircon, tapos nagliligpit ulit. We have BC Pasay. So nandun po kami, nagbahagi ng salita ng Panginoon. Nakita yung ginagawa ng Panginoon sa mga pamilya po doon. The Sunday after that, nandun naman po sa BC Parañaque. Yan. Dahil sa inyong pagbibigay, we have that site. Sa Walter Mart, Sukat, Parañaque. Ayan po si Pastor Hope, Diba? Bawat pamilya, bawat buhay na nababago dahil sa gospel at kayo po ay nagbibigay, bahagi po kayo niyan. At last Sunday naman po, kami po ay nasa Bicol. Yan. Sino po yung mga kasama namin sa Bicol? Nandito po ba? Ayun. Opo. At dahil po kayo ay nagbibigay, yung church niyo po ay nakapag-send sa Bicol. Yan, sa Bongalon. No? And the day before we left for Bongalon, alam niyo po, I was in Laguna sa PNP, sa Camp Vicente Lim. Because we have the opportunity
to share the love of Jesus sa ating mga kapulisan doon. It's only one of 3 kasi yung isa po hinahandle ni Pastor Louie. And every quarter, Pastor Albert and I, sa Zoom meeting, we teach leadership at saka scriptures sa mga officers sa Calabarzon area. Minsan umaabot kami ng 80 officers there listening to how God can change their lives and how God can help them in their calling. Kasi yan ang calling nila eh. Kayo po ay bahagi ng lahat ng yan. And so we thank you for giving unto the Lord. Kasi napupuntahan po natin yung iba't ibang lugar at nakakapag-preach ng gospel at nasa-share ang love ng Panginoon sa iba't ibang mga pamilya. Number 3, ano po yung matututunan natin sa Malakay? Gusto ng Panginoon na subukan natin siya sa ating pag-iikapu. So, sabi ng Panginoon, no, ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Pag nag-iika po kayo, pinapagtibay nito na ang paniniwala na pamumuhay sa 90%, di ba? 10% bibigay mo kay Lord eh. Ang pamumuhay sa 90% na may pagpapala ng Diyos ay mas mahusay kaysa sa pamumuhay sa 100% na wala nito. 10% is just the start. Pakisabi nga po, 10% is just the start. That 10%, tuwing nilalagay niyo po yan sa envelope, o kaya po pag nagbibigay kayo online, let it remind you of number 1, God is faithful. Kaya kayo nagbibigay ay dahil meron kayong pangbigay. Tama po ba? Nakapagtrabaho kayo. Blessed kayo. Mga estudyante, ba't kayo nakakapagbigay? Kasi binigyan kayo ng mga magulang nyo, tita nyo, tito nyo, lolo, lola nyo. Correct? Dahil mabuti ang Panginoon. Ba't kayo nakakapagbigay? Kasi nung naglalakad kayo dyan sa labas, nakapulot kayo ng 1,000. Uy, nangyari na yon. Lord, thank you, Lord. May narinig na po akong ganon. Hindi pa nangyayari sa akin, pero Lord, baka naman. Sa anak ko po, nangyari na yon, nakakatuwa. Si Bebe, opo, magaling sa mga ganon. No? But you were blessed. That's why you can give. And yung 10% na yon ay umpisa para sabihin natin, Panginoon, that there be more. Let me share a little bit about yung shinare po doon sa Bicol, nung isa sa ating kapatiran, doon sa tithing exhortation nila. Sabi niya, yung kanyang asawang babae, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang sila, nagtatrabaho sila sa isang kumpanya. Sabi daw nung girlfriend niya noon, asawa na niya ngayon, Lord, itong sweldo ko ngayon, Lord, gusto ko po umabot yung time na ang buong sweldo kong ito, yung amount, pang tithe ko lang. So, nandun po siya last Sunday sa Bicol para sabihin na, ngayon po na may sarili na kaming business, marami mang mga problems and trials, pero nalagpasan na po ng aking asawa, nalagpasan na namin yung amount na yon. Yung dating sweldo niya na 100% na pinagpe-pray nila, talagang faithful sila sa ikapu, sa maliit na yon. Na minsan parang hindi siya nagkakasya, pero somehow napagkakasya ni Lord at may sobra pa. Ngayon po, nabibigay na nila ng sobra-sobra. Let me take you on our personal tithing journey. Nung kami po ay mag-umpisa pa lang mag-asawa ni Pastor Louie. Ayan, gaya nung sabi kanina ni Kuya David, na parang nung nagsisimula pa lang kami, wala pa like zero pa Yan po kami. Tithe, tapos basic necessities. Yun lang. Pag kino-compute namin, parang kulang. Pero never nagkulang si Lord. Mas slim pa kami nun. Mas slim pa si Pastor Louie. Minsan mas okay talaga kapag medyo may kulang kasi mas healthy tayo And then graduate po kami para magkaroon ng tithe, savings, and offerings, missions, at saka yung benevolent. Yung benevolent po, nagsaset aside po kami kahit maliit lang. Para kapag may nanghingi, may nangutang, hindi po kami masyadong nagpapautang, pero meron kang pambigay. Ang liit lang yan po, mga kapatid, ang liit lang talaga. Pero sabi namin, Lord, kahit maliit lang, basta meron, we want to be able to give our offerings. No? Tapos, tsaka yung basic necessities. Ibig sabihin, may konting kaluwagan na kami. Maluwag-luwag na ng konti. No? Hanggang umabot na po kami, yan. So, meron na pong tithes, tapos inuna na po namin yung offerings and missions. Yan po yung unang natatanggal sa sweldo. And then savings and basic needs. Yan yung hanggang piso. Minsan sinusulat namin kung magkano ginagastos namin. Hanggang sa huling piso, nandyan siya. And then investments, tsaka yung
basics. Yung investment yun, yung aming yung insurance, para kapag kami ay namayapa na, hindi mo problema yung anak namin. Ayoko na sabihin yung name kasi hindi naman tayo paid advertisement. Pero 'di ba, yung kapag ihimlay ka na, ayaw namin na problema yung anak namin na saan ako kukuha ng panglibing. Yung mga ganon. So, ayun, andun po. And then the non-basics. Pero yan po ang journey ng Panginoon sa buhay namin. Na hindi po kami mayaman, pero hindi po kami nagkulang. But you know what? Sabi ko nga po sa Panginoon, Lord, if you so want to bless me, and I want to be blessed. Sa totoo lang po, Lord, I want you to bless me, to bless us as a family, para lagi kaming nag-uumapaw sa pag-bless sa iba. Pero hindi natin kailangang antayin na sobra-sobra. Kailangan lang maging faithful tayo sa Panginoon and to follow the leading of the Holy Spirit. So to review, kanino napupunta ang ikapo? Para sa Diyos. Saan napupunta ang ikapo? Sa tahanan ng Diyos, sa inyong local church. Bakit? Bakit tayo nag-iikapo? Yes, oo. Bakit tayo nag-iikapo? Sabi ni Lord subukan niyo ko. Kasi kapag sinubukan natin siya in that area, doon natin makikita na makikilala natin ang ating Jehovah Jireh. Doon yung makikilala ang inyong Jehovah Rohi, ang inyong Jehovah Rapha, ang inyong Jehovah Sidkenu, ang inyong Jehovah Shammah. Mas makikilala ninyo ang Panginoon, but it has to start somewhere. Kaya, ready, set, give. So, habang hinahanda niyo pong inyong mga ikapo, let me finish with this. Alam niyo po yung story sa Luke 21, the widow's mite. Yung widow, nung nandun po sa templo, umupo si Jesus doon sa harap ng offering box. No? Nakakatuwa, no? Kung isipin nyo, Jesus, saan ka uupo? Siguro, Lord, doon ka upo sa may likod para makita mo kung sino yung mga natutulog. Hindi. Doon po siya umupo sa harap ng offering box para tingnan yung mga nagbibigay. People watcher pala si Jesus. Sino dito na mahilig mag-people watch? No? Mga hobby, nagpi-people watch. Si Jesus, he did that. And it was very interesting kasi tinitingnan niya yung mga nagbibigay. At merong isang widow. Balo ba yun? Ano ba? Balo po. Balo. No? Meaning, wala na siyang asawa. And during that time, napakahirap po ng sitwasyon ng mga balo. So most probably, meron na siyang mga anak. Nagbigay siya ng 2 mites. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, nakita niyo yun? Yung binigay niyang napakamaliliit na kusing. During their time, that was the smallest denomination. Kumbaga sa atin na ba, smallest denomination natin? 5 cents? 25 cents? Yun. 2 pirasong ganon. Sabi ni Jesus, yung binigay niyang yun ay higit pa kaysa sa binigay ng lahat ng taong nandito. Kaysa sa lahat ng yun. Bakit daw? Because she gave her all. She gave her all. Sinabi to ni Jesus, nangyari po ito 2 days before His journey to the cross. It was a foreshadowing of what He Himself will give because He will give His all. Bakit tayo nagbibigay ng ikapo? As a start pa lang. Why? Because the Lord gave His all. Binigay niya sa atin 100% of all that He is, of all of who He is. Our Prince of Peace, our King of Kings and Lord of Lords, na nagkatawang tao, naging sanggol, nagpakahirap, namatay sa krus para sa kasalanan na hindi niya ginawa, pero para sa kapatawaran ng kasalanan natin. Nilibing, at after 3 days na buhay muli, sabi niya, this lady represents me, and she gave her all. At dahil nga po, ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng kanyang buong-buo, no, para sa atin. Bakit hindi tayo magbibigay para sa Kanya? Alam niyo po dito sa ating church family, I have been so blessed to see men and women of God faithfully give. I have seen po na minsan po sa tithes and offerings, merong mga bata na nagsusulat, Lord, sana po, i-bless mo po pamilya namin para may makain kami next week. Pero nagbibigay sila ng mga coins. And I was so touched
Minsan po yung mga nasa prayer request forms talaga, Lord, thank you. Kasi napakabuti nyo. And there will be a check there. And it would be a significant amount, whether how small or how big. Talaga, if it's done unto the Lord, talaga it blesses the heart of God and will change your life. One of the most interesting things we received in the offering was a stolen, nung time po na yon, iPod. Alam niyo po yung iPod? Yung bago pa mga cellphone. May maliit na, yung mga, kung saan ka nagsustore ng music, na naging uso. Tapos nakalagay po doon, nilagay niya sa offering. Sabi niya doon, Lord, patawarin mo ako sa pagnanakaw ko. Baguhin mo po ang buhay ko. Nung nagbibilang po kami, hindi namin alam kung anong gagawin doon. Kasi ninakaw eh. Sabi namin, Lord, anong gagawin namin dito? I'm sorry, pwede pong humingi ng tissue. Ay, doon po sa box. Sorry po. Ayun po. Sabi namin, Lord, anong gagawin namin dito? I think we sent somebody sa Makati Square kasi most probably baka doon kinuha. Thank you po. But what does it represent? It represents changed lives. At yun po ang aming panalangin na bawat tao na pupunta dito sa ating church family ay ma-encounter ang Panginoon at mababago ang kanilang mga buhay. Kasi pagdating natin sa langit, yun lang naman ang importante. Gusto natin, makita natin ang isa't isa sa langit, kasama ang inyong mga pamilya, mga kaibigan, ang ating mga kapitbahay. At doon natin lalong walang ending na mga testimonies at pagpuri sa Panginoon. Amen? Amen. So sa inyo pong mga seed pockets, andun po ang ating tithes and offerings. Alam ko po yung iba po sa inyo, kanina pa excited magbigay ng inyong mga ikapu, tsaka inyong mga offerings. But we will do that po as we end our service today. But for everybody else, yung iba po siguro sa atin, hirap magsimula. Naiintindihan ko po yun. Mahirap magsimula, pero gusto nyo magsimula. I want you, kahit wala pa kayo ilalagay na pera sa envelope, it's not about the money that you're gonna put there. It's about your heart. Kung wala pa po kayong kakayanan na magbigay ng inyong funds sa Panginoon, ilagay nyo lang po dito. Dito po, meron po kayong prayer request form. Write your name. At ilagay niyo po doon, Lord, I offer my life to you. Yun lang. Yun lang. Ilagay niyo sa envelope at mamaya po, sa ating pagbibigay po, let it be a symbol of us giving our lives to the Lord, giving yung iba po sa inyo, yung inyong ikapu, yung inyong offerings, but more than anything else, let it represent our hearts. Amen? Amen. Let's all stand po. Let's all stand. Meron po kayong pens dyan, meron rin sa seat pocket. So you can put it there. Iba po sa inyo, online nagbibigay. I understand. Pero still, write your name. Why do I want you to write your name? Every year po, before we had a tithing commitment form. Wala po akong form na yung ganon. We would take those forms and lay our hands on it and pray for every person who has committed to give unto the Lord. What I want to do is when you write your name on this, doesn't matter kung may laman yung envelope or wala, doesn't matter, but it's about your heart. I want our pastors to pray for you. We will lay hands on these names and pray for you so that you will give your whole lives to the Lord, time, talent, and treasure. And let it start with your tithe. Amen? Amen. Before I ask you to come to the front and put your offerings, I want to pray for those that need the Lord's intervention in their finances. Okay? So with every eye closed, if you are here and you need prayer for your finances, can you please quickly raise your hand and let me pray for you? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, you see these hands. And Lord, we have heard your word time and time again that number one, you love us. And number two, you are our Jehovah Rapha. And so, Lord, we know also that you want to show yourself strong on your people's behalf. And we pray for your supernatural intervention on these people's lives, on your people, Panginoon. Salamat, Lord, Lord, napakabuti mo po. You are faithful even when we are not. So, Lord, we pray for a miracle. We pray, Lord, that they would stand on miracle ground as they stand on the solid ground of their faith in Jesus Christ. Let it be so in Jesus' name.
Now, I want to pray naman po for those who really are not yet sure of their relationship with Jesus Christ. Kung nandito po kayo at hindi po kayo sigurado sa inyong relationship kay Lord, no? At gusto nyo pong itama ang inyong buhay sa Panginoon. You have not yet really fully surrendered your life to Jesus. Hindi pa siya yung Lord at Panginoon ng inyong buhay. Can you just quickly raise your hand so we can pray for you as well? You want to make that commitment na, Lord, I want to give you really all of my heart and all of my soul and all of my strength. You want to surrender your life to the Lordship of Jesus. Meron po ba? Yeah? The Lord sees that hand. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Okay? I'm gonna pray for you. And as I pray, I want some of our workers to please look at those names. At mamaya po, after po ng service, ipag-pray nyo po, please. Pwede nyo na po, basta tingnan nyo po yung mga nag-raise ng hand. And we're gonna pray for you. Hindi po magtatagal after the service. Lord, you see these hands. Salamat, Panginoon, na bawat tao, Lord, na nagbibigay ng kanilang buhay sa inyo, Lord, ang buong sanlangitan, Panginoon, ay nagsasaya for one soul that goes into heaven. Lord, we pray that this morning, that their names will be written in the book of life, that they would truly give their lives to you, para makita rin po nila, Lord, ang buhay, Lord, na kasiyasiya at masagana sa ating Panginoon. Lord, we pray, Lord, for salvation, hindi lang sa kanila, pero sa kanilang buong pamilya, and that their lives would bring glory and honor to you. So, Lord, today, as we give our tithes and offerings, Lord, and even just the envelope symbolizing our lives, Lord, I pray, let your kingdom come and let your will be done. In Jesus' name, amen. Habang kumakanta po tayo, you can give your tithes and offerings. Tapos bumalik po tayo sa ating upuan para we can worship together. And then I'll close in prayer. Sige po, you can give na po as we sing this song. Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Sige, sumamba po tayo sa Panginoon. Kalwalhatian, walang katulad, higit sa sugdulan kay lanman. Ang alayan kay tanging mithi, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip,
nga po, Lord, nakahanga-hanga ka, Lord. Your faithfulness, your love, your mercies, your loving kindness, Panginoon. Lord, I just speak blessing to your people today. I pray that you would bless each one here, Panginoon, spirit, soul, and body. Siksik, liglig, at umaapaw, Lord, that we will always have an abundance enough for others. So, Lord, let your kingdom come, that your will be done in every family here. Pati lahat po ng aming mga sites, lahat ng aming mga missionaries. Salamat po, Lord. And this is only for the name of Jesus alone. And all of God's people say, Amen and Amen. The Lord bless you po. The Lord keep you. The Lord have His face to shine upon you and be gracious to you and grant you His peace. God bless you po. Bring someone next Sunday. God bless po. Thank you for joining our worship service today. We hope that the praise and worship of God inspired you. We hope that the prayers uplifted you. And we hope that the preaching of God's Word encouraged you and challenged you to live a life according to God's purpose for all of us. I hope that every week you will join us in worship online and that you can share this to your family and friends, classmates or office mates or neighbors, so that together we may come before the Lord, praising Him for all that He has done, giving thanks and praise to the only God our Savior through Jesus Christ our Lord. God bless you. See you again next Sunday.